Kinuha ni Kabuto ang kontrol sa katawan ni Mo at sinabi kay Madara na mas pinalakas niya ito kaysa dati. Dahil dito, umarangkada si Madara at binanata ng malaking bahagi ng 4th Division gamit lang ang Taijutsu at Kenjutsu habang iniiwasan ang mga atake nila gamit ang Sharingan. Sinigawan ni Temari si Naruto na gamitin ang mode niya pero sabi ni Naruto ubos na chakra niya kaya di niya magawa. Pina-address naman ni Temari si Madara gamit ang malakas na atake pero halos wala itong pinsala. Gumamit si Madara ng matinding jutsu ng apoy sa Alliance na barely lang na-counter gamit ang pinagsamang water jutsu nila. Nagpakawala pa siya ng maraming fireballs at bumalik sa usok para makipagsabayan ulit. Habang inuubos pa niya ang iba, pinigilan siya ng buhangin ni Gaara. Sina Gaara, Onoki at Naruto pinagtulungan siya gamit ang mga teknik nila. Pero pina-activate ni Madara ang Susanoo para depensahan ang sarili laban sa Ultra Big Ball Rasengan ni Naruto. Pumasok si Naruto sa Sage Mode at nang maalis ni Gaara si Madara sa Susanoo. Binanata niya ito ng Wind Release, Rasen Shuriken. Pero inabsorb ni Madara gamit ang Rinnegan niya, pinatunayan ang hinala ni Kabuto na kayang mag-evolve ng Sharingan papunta sa Rinnegan. Nagpabagsak si Madara ng isang malaking meteorite sa 4th Division at kahit napatigil ni Onoki yung una, di na niya napigilan yung pangalawa. Bumagsak ito at dinurog ang maraming ninja, konti lang ang nakaligtas pero sugatan kasama si Onoki. Tinry pa ni Madara na i-summon ng Nine Tails pero sablay dahil nakasil pa rin ito kay Naruto. Tapos tinest niya ang Hashirama cells niya gamit ang Wood Release Secret Technique, Nativity of a World of Trees, na ikinagulat ni Naruto at ng ibang mga natirang shinobi ng 4th Division. Si Kuroama ay nagbigay ng kaunting chakra para tulungan si Naruto laban kay Madara, at ginamit ito ni Naruto para pigilan ang tuloy-tuloy na atake ni Madara. Nang mapagod ang clone ni Naruto, si Onoki ang sumugod para harapin sina Madara at Mo kasama ang natitirang 4th Division. Nagpasya sina Tsunade at Ain na magpunta sa lokasyon ni Madara gamit ang Heavenly Transfer Technique ni Mabo na pang-transport lang ng mga bagay dahil pag tao ang nilaipat ay siguradong maglalasog-lasog. Pero sumugal si Tsunade gamit ang Yin Seal. Release. Si Shikaku ay nakipag-telepathy kay Genma para ipagawa sa kanya, Raido at Iwashi ang Flying Thunder Formation Technique para ma-teleport si Mei papunta rin kay Madara matapos talunin ni Chojuro si Black Zetsu ng isang slash lang. Dumating ang tatlong cage sa battlefield at naghanda laban kina Madara at Mo. Habang ginagamot ni Tsunade sina Gaara at Onoki, sina Ei at Mei ay umatake kay Madara. Si Dodai at ang Hokage Guard Platoon naman ay humabol kay Mo na kontrolado ni Kabuto. Gumamit si Madara ng Yasaka Magatama pero nabigo dahil sa Shield of Sand ni Gaara at Rock Golem ni Onoki na panangga. Habang banibisi ni Gaara si Madara, sumama si Onoki sa ibang cage at nagplano ng bagong strategy. Ginamit ni Mei ang Hiding in Mist technique para di makita ni Madara. Pinagaan muna ni Onoki si Ei para bumilis siya. Nakita ito ni Kabuto at pinwesto si Mo sa harap ni Madara pero natabig lang siya. Pinabigat ni Onoki si Ei para mas malakas ang suntok at nabasag ang Susanoo ni Madara at napalipad siya. Gustong tumulong ni Naruto laban kay Madara pero sinabi ni Tsunade na sila na ang bahala at harapin niya ang isang Madara pa. Nang nadispel ang clone, isang salita lang iniwan nila kay Naruto, panalo. Natanggap ni Naruto ang mensahe ng mga cage at kasama si Killer Bee, pumunta sila para harapin ang peking Madara. Harap-harapan niyang sinuwag ng ulo si Toby para mabasag ang maskara nito. Nang mawala ang Shadow Clone mula sa labanan kasama ang muling nabuhay na si Madara Uchiha at natanggap ang mensahe ng mga cage, biglang nagmadali si Naruto pabalik sa battlefield na punong-puno ng energy. Nakita niya ang lalaking nakamaskara na papalapit mula sa kabilang direksyon at nagbanggaan sila. Pinakawalan ng nakamask na lalaki ang mga muling nabuhay na Jinchuriki para umatake at nakilala ni Naruto ang isa sa mga jutsu nila. Sa loob ng isipan niya, nakipag-usap siya kay Utakata na muling nabuhay rin. Ikinwento ni Utakata kung ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis sa Tsuchigumo Village. Matapos ang usapan nila, ginamit ng mga dating Jinchuriki ang iba't ibang jutsu para umatake kina Naruto at Killer Bee. Nang mabanggit ni Naruto na may dalawang Madara, sinabi ng lalaking may mask na wala na siyang pake sa pangalan niya at ang mahalaga lang ay matapos ang Eye of the Moon plan. Sabi ni Toby, walang kwenta ang mundo at puro lungkot lang, at sinabi niyang maiintindihan ni Naruto at Bion dahil sa naging buhay nila noong bata pa. Pero sagot ni Naruto, hindi naman daw masama ang naging buhay niya kahit may nakatatak na video sa kanya. Sabi niya lahat ng pinagsasabi ng walang pangalan ay puro kasinungalingan lang. Naging determinado silang dalawa ni Bee na tanggalin ang maskara ng kalaban pero sinabi ni Toby na kailangan muna nilang labanan siya.
Lumabas ang mga buntot ng video mula sa mga namatay na Jinchuriki at sinabi ni Toby na huhulihin niya si Naruto at Bee para magtagumpay ang plano niya. Sinabi ni Naruto na hinding-hindi niya ibibigay ang 8 Tails at 9 Tails. Paliwanag ng 8 Tails, nararamdaman niya ang mga video na nasil ulit sa mga host pero iba na ang pakiramdam. Naalala ni Samehada ang laban ni Kisame kay Roshi. Sumugod si Bee at inatake si Fu pero naiwasan siya nito kahit pa umatake siya mula sa blind spot. Ipinaliwanag ni Naruto kay Bee ang tungkol sa shared vision ng Rinnegan. Si Roshi, balot ng lava, umatake kay Naruto. Si Yugito naman nagpalipad ng homing attack at muntik nang makalmat si Bee. Nagtagong parang ninja sina Bee at Naruto at sinabi ng 8 Tails na enhanced ang abilidad ng mga kalaban dahil sa coordination at precision mula sa Rinnegan at Sharingan. Ipinaliwanag ni Naruto ang tungkol sa Black Receivers at tinuro ni Bee ang isa sa dibdib ni Yugito. Tinangka ni Naruto sirain ang receiver ni Roshi pero pinigilan siya ni Han. Sabi ng 8 Tails, pinatag ni Bee ang buong gubat, pinabagsak ang mga reincarnated Jinchuriki. Sa HQ naman, nag-update sina Ao at Inoichi kay Shikoku tungkol sa iba't ibang front ng laban. Plano ni Shikoku na ipadala silang lahat sa lokasyon ni Naruto at Bee kapag tapos na ang kasalukuyang laban ng bawat division. Sinubukan ni Bee na aisil ang mga Jinchuriki habang nakahiga pa pero biglang nag-version 2 cloak sila at nakawala sa ink clones. Nag-team up sina Fu at Yugito laban kay Naruto na na-restrict ang galaw ni Yagura. Nakawala si Utakata mula sa hawak ni Bee at ginamit ni Roshi ang atake niya para itago ang biglaang atake ni Han na nag-transform na bilang 5 Tails. Sinubukan ni Toby I-warp si Naruto palayo pero napigilan siya ni Kakashi at Guy. Sa Mountains Graveyard, mabilis na pinatay ni Sasuke si White Zetsu gamit ang bago niyang jutsu, sabay alis ng benda sa mata para ipakita ang kanyang bagong Eternal Mangekyou Sharingan. Sa ibang lugar, nag-uusap sina Suigetsu at Jugo tungkol kay Sasuke at Karen habang papunta sila sa hideout ni Orochimaru. Samantala sa battlefield, nakikipaglaban sina Kakashi at Guy laban sa mga nabuhay ulit na Jinchuriki. Habang umatake ang 5 Tails, biglang naglabas ng chakra chain si Toby at pinigilan ito. Sabi ni Kakashi, kailangan daw maglabas ng maraming chakra ni Toby para kontrolin sila, at kapag fully transformed, halos wala na siyang control. Biglang nakarinig ng boses na humihingi ng saklolo si Naruto at sinabi ng 8 Tails na boses iyon ng 5 Tails. Telepathically, kinausap din ng 8 Tails ang 9 Tails na halatang inis sa mga tao dahil parang alaga lang daw ang turing sa kanila. Naalala ng 9 Tails ang mga encounter niya dati kina Madara, Hashirama, Mito at Kushina. Biglang pinilit ni Toby sina Roshi at Utakata na mag-full transform. Kaya nahiwalay sina Naruto at Bee kina Kakashi at Guy. Nilamon si Naruto ng 4 Tails. Sa loob ng ibang dimensyon ng Tailed Beast, nakilala ni Naruto ang halimaw na agad na inis kasi tinawag lang siyang 4 Tails at hindi sa totoong pangalan na Son Goku. Nag-uusap sila tungkol sa treto ng mga tao sa mga video. Dito nalaman ni Naruto na ang pangalan ng 9 Tails ay Kurama. Napansin ni Son na iba si Naruto sa ibang tao at mukhang totoo ang gusto nitong tumulong sa kanila. Sinabi ni Son na pwede siyang magsimula sa pag-alis ng chakra chains na nakagapos sa kanya. Todo agree si Naruto at sabik na tinanggap ang request. Bago sabihin kung paano siya mapipigilan, diretsong sinabi ni Son Goku na hindi siya tiwala kay Naruto dahil sa mga dating karanasan niya sa mga Jinchuriki. Habang nakikinig si Kurama sa usapan nila, nakarelate siya sa galit ni Son kasi siya rin ay palaging ginamit at ikinulong ng maraming ninja dati. Habang napapaisip siya, naalala ni Kurama kung paano siya napunta sa katawan ni Naruto at yung paulit-ulit niyang tangkang makawala sa pamamagitan ng pagpapahina sa 8 trigram seal ni Minato at pag-impluwensya kay Naruto gamit ang chakra niya. Pero pagkatapos ng maraming laban at pagsubok, nakalaya si Naruto mula sa sarili niyang galit sa tulong ni Killer Bee at matagumpay niyang nakontrol ang chakra ng 9 Tails. Naiwan si Kurama na nag-iisip kung anong klaseng tao nga ba talaga si Naruto. Nakita ni Sakura at Shizune na matatapos na ang laban kaya umalis sila para tumulong kina Naruto at Bee sa ibang lugar, hinailan ni Toby si Son gamit ang mga kadena para ma-absorb silang dalawa. Si Bee naman, todo effort para mapabuka ang bibig ni Son at mailuwa si Naruto. Hindi mapabuka ni Naruto ang bibig ni Son kaya naisip niyang gumamit ng multiple shadow clone technique para mapasuka siya nito at nagtagumpay siya. Nagsaya si Bee at nag-cheer. Sinabi ni Son kay Naruto na yung chakra receiver sa loob niya ay dumulas mula dibdib papuntang leeg dahil sa full-tailed beast transformation. Nakita yun ni Naruto, pumasok siya sa 9 Tails chakra mode at nag-ready tanggalin ito, sabay sorry kay Son kung medyo magiging marahas siya. Hinailan ni Naruto ang sarili niya papunta sa receiver. Sinubukan ni Toby na atali si Naruto gamit ang mga kadena.
Naalala ni Kurama lahat ng nagawa ni Naruto noon at iniisip niya na kung talagang gusto ni Naruto na tulungan ang mga tailed beast, kailangan niya lang gawin yung lagi niyang ginagawa, kumilos. Pilit na hinailan ni Naruto ang chakra receiver habang ang isa niyang clone na naiwan sa loob ni Son ay pumasok sa Sage Mode at tinutulak ito mula sa loob. Sumakses si Naruto sa pagtanggal at pagsira ng chakra receiver ni Son pero nabadtrip siya nang malaman na hindi pa rin malaya si Son. Bago siya ma-reseal sa demonic statue of the outer path, nag-iwan si Son ng regalo para kay Naruto. Gigil si Toby kaya pinaganap na niya lahat ng Jinchuriki na mag-transform ng buo bilang mga tailed beast. Nag-alok si Kurama na pahiram ng mas maraming power kay Naruto at nasar pa kasi nagpasalamat si Naruto sa tulong niya laban kay Madara. Pinag-isa nila ang chakra nila. At sinabi ni Naruto kina Bi at Gyuki na marami pa silang power na pwedeng gamitin. Nag-isip si Gyuki kung magkasundo na nga ba sina Naruto at Kurama. Inamin ni Naruto na kakampi na niya si Kurama bilang taga-Konoha at binuksan niya ang gate na humahadlang dito. Mas lumakas si Naruto, na-block niya yung 5 tailed beast ball na binaril kina Guy at Kakashi. Nag-transform siya sa buong anyo ng tailed beast at umatake sa mga kalaban habang gumawa ng clone para hanapin ang mga chakra receiver. Nagkalabang 5 tailed beasts para gumawa ng isang malaking tailed beast ball, pero sinalubong ito ni Naruto ng sarili niyang attack at pinasabog ito sa langit. Gumamit si Naruto ng mga clone na may chakra arms ni Kurama para tanggalin ang mga chakra receiver. Pagkahawak niya dito, napunta siya sa mental plane kasama si Kurama, ang iba pang tailed beasts at ang mga Jinchuriki nila. Nag-usap sila at nagpakilala lahat kay Naruto at sinabi pa ang kwento nila tungkol kina Roshi at Son. Binigyan nila si Naruto ng kaunting chakra bilang regalo. Naalala ni Kurama ang huling moments nila kasama ang Sage of the Six Paths noon. Habang tinatanggal ni Naruto ang mga chakra receiver, tinanong ni Kurama ang iba kung sang-ayon silang si Naruto yung sinasabi ng Sage, at lahat sila pumayag. Natapos ang transformation ni Naruto bilang tailed beast at nireseal ulit ni Toby ang mga tailed beast sa statue. Sabi ni Toby, wala pa ring nagbago sa sitwasyon ni Naruto. Pero sagot ni Naruto, marami na siyang natutunang mahihirap na pangalan. Nalito si Toby sa sinabi ni Naruto na marunong na siyang mag-memorize ng mahihirap na pangalan, kaya tinukso siya ni Naruto. Nag-usap si Guy at Kakashi kung paano parang tumatanda na sila dahil sa progreso ni Naruto, pero sabi nila hindi naman sila sobrang tanda. Pinapawisan si Toby pero sinisi niya sa ulan na nagsisimula ng bumuhos. May naramdaman siyang kakaiba kay Naruto at naisip na mauuwi rin sa wala ang lahat pag nagpatuloy ang digmaan. Sa HQ ng Allied Shinobi, naramdaman nila ang paggamit ni Naruto ng chakra ni Kurama. Pero may isa pa silang naramdaman na kakaiba. Ikinwento ni Aw ang nangyari kay Shikoku na gustong gamitin ito para sabay-sabay mapataas ang morale ng buong hukbo kahit na mahirap sa komunikasyon ni Inoichi. Lahat ng kaibigan ni Naruto mula Konoha nagmamadaling pumunta sa direksyon niya para suportahan siya. Sa ibang lugar, naglalakad din si Sasuke papunta sa battlefield habang kumukulog at kumikidlat. Nakatakas mula sa mountains graveyard si Sasuke at naglakad-lakad sa isang maliit na bayan. Napansin niyang walang tao at napatilt siya kung bakit parang ghost town. Samantala sa Konoha, umiikot sa baryo sina Konohamaru at ang tropa niya para magbantay laban sa kalaban. Biglang narinig nila ang galit na sigaw ng isang bilanggo mula sa Konoha Intelligence Division. Si Karen pala yun, kunyari baliw para hindi bantayan ng todo ng mga gwardya at nagpaplano ng makatakas. Habang nangyayari ito, patuloy ang paghahanap ni Jugo at Suigetsu kay Sasuke. Dumating sila sa isa sa mga secret base ni Orochimaru. Pagpasok nila, tinanong ni Jugo si Suigetsu kung bakit siya sumali sa Team Taka, pero bigla siyang nag-rage mode at inatake si Suigetsu. Kalma lang si Suigetsu, nag-liquid form siya at nilunod si Jugo para patahimikin. Pagkatapos, nakita niya ang isang secret room na nabuksan dahil sa pagkasira ni Jugo at nakakita siya ng scroll na may importanteng info. Si Sasuke naman, hinarang ng grupo ng White Zetsu Army clones. Nilabas niya ang Susanoo at sinunog silang parang barbecue. Nang wala na yung mga clone, ininterrogate niya ang isa gamit ang Genjutsu para mapigan ang impormasyon tungkol sa digmaan. Sa ibang lugar, si Itachi ay nasa biyahe din at gumagalaw na. Patuloy ang matinding bakbakan ni Madara at ng 5 cage habang umatake si Onoki gamit ang isang napakalaking rock golem. Pero kontra agad si Madara gamit ang wood release advent of a world of flow earring trees na winasak ang golem ng pira-piraso. Naalala ni Tsunade na teknik ito ng lolo niya at nang kumalat ang pollen, inutusan niya ang mga cage na huwag huminga. Binuhat ni Gaara ang mga cage gamit ang buhangin at pinaangat ni Onoki si Ace samantala, iniisip ni Kabuto kung paanong sinasabi ng mga tao na walang ibang shinobi kasing lakas ni Hashirama Senju.
Kagaya ng paniniwala na myth lang ang kapangyarihan ng Sage of the Six Paths. Sa ibang lugar naman, patuloy na hinahabol ng Hokage Guard Platoon kasama sina Dodai at Seigen Shimu. Habang distracted ang mga Cage, pinakawalan ni Madara ang kanyang Susanoo na naging dahilan ng pagbagsak nila sa mga puno. Sinunog ni Madara ang gubat at di nagtagal, nawala ng malay ang 5 Cage. Habang nahihimatay na si Onoki, naalala niya ang usapan nila ng First Tsuchikage tungkol sa matatag na will ng mga Iwa Shinobi. Ayaw sumuko, ginamit niya ang Dust Release para sirain ang gubat na nilikha ni Madara. Sa resulta nito, nagkamalay ulit ang mga Cage. Pero habang nabubuo muli ang katawan ni Madara mula sa atake ng Tsuchikage, laking gulat nila nang lumitaw ang mukha na gawa sa DNA ni Hashirama Senju sa dibdib ni Madara. Samantala, patuloy sa paghahanap si Itachi kay Kabuto at naamoy siya ni Sasuke. Sinundan siya ni Sasuke pero ayaw siyang kausapin ng kuya niya. Wala nang choice, sinubukan ni Sasuke hulihin si Itachi gamit ang Susanoo pero kinontra ito ni Itachi gamit din ang sarili niyang Susanoo. Nagumpisa silang mag-usap. Sa battlefield naman, pinili ni Madara na unahin si Tsunade matapos malaman na isa siyang Senjo at tinawag siyang mahina at pathetic na babae kumpara sa lolo niya. Pero sagot ni Tsunade na hindi lang kapangyarihan ang namana niya kundi ang Will of Fire na hindi dapat maliitin ni Madara. Habang tuloy ang laban ng mga Cage laban kay Madara, parang nakakalamang na sila. Samantala, si Chozen naman ay kinakausap si Dan na nakatrap tungkol sa nangyayari sa labanan. Nang marinig ni Dan na pati ang totoong Madara ay nabuhay ulit gamit ang Jutsu, sinabi niyang lalong sumama ang sitwasyon at pinayuhan ng mga kasama niya na ilaan lahat ng lakas para pigilan ang gumagamit ng Impure World Reincarnation. Sinabi ni Chozen na ginagawa na ng Allied Shinobi Forces ang lahat ng kaya nila. Nang makita ni Sasuke ang kapatid niya, sinubukan niya itong pigilan para makausap pero nagmamadali si Itachi kaya gumamit siya ng mga Crow Summon para makatakas sa kapatid niya. Pagdating niya sa kuweba kung saan nandoon si Kabuto, sinabi ni Itachi na titigilan niya ang Jutsu na yun. Pero mayabang na sinabi ni Kabuto na halos wala namang risk ang teknik na yun para sa gumagamit. Samantala, bumaliktad ang laban ng mga Cage nang biglang bumawi si Madara matapos silang tuyain. Gumawa siya ng maraming wood clones at nagpadala ng tig-5 para sa bawat Cage para gawing pahirapan ang laban. Habang umabante siya, tinanong pa niya sila kung gusto ba nilang gumamit ng Susanoo ang bawat clone. Sa hideout ni Kabuto, si Sasuke na sumunod kay Itachi ay nagpas siyang makipaglaban na rin kasama ang kuya niya. Determinado siyang makuha ang matagal na niyang gustong malaman mula kay Itachi habang si Kabuto naman ay natawa at naghanda na rin para sa laban. Nakatayo si Itachi at Sasuke na magkasama, hinarap si Kabuto. Sabay nilang inactivate ang tanika nilang Susanoo at umatake kay Kabuto. Ipinakita ni Kabuto na nakagawa siya ng kakayahang gaya ng hydrification technique ng Hozuki clan at nakopya rin niya ang paghilom ni Karen at ang power ni Jugo na sumipsip ng natural energy. Gulat si Itachi nang ikwento ni Kabuto na natuklasan niya ang Ryuchi Cave at nagsanay siya sa White Snake Sage kung saan pumalpak ang kanyang master. Sabi ni Sasuke, wala namang pinagkaiba si Kabuto kay Orochimaru, isa ring nakakadiring ahas. Tawang-tawa si Kabuto at sinabing nag-evolve na raw siya at naging dragon, tapos pumasok siya sa Sage Mode. Samantala, sa labanan, inactivate ng mga clone ni Madara ang kanika nilang Susanoo, ikinagulat ng 5 Cage. Sabi ng ibang Cage, 5 kontra 1 raw ito, pero sabi ni Onoki, magsama-sama sila kaya magiging 25 laban sa 5. Sa ibang lugar, gumamit si Kabuto ng Jutsu na hindi makakita o makarinig ang magkapatid. Tinangka ni Kabuto na atakihin si Sasuke pero pinrotektahan siya ni Itachi. Tinanong ni Itachi si Sasuke kung naalala niya yung plano nila dati nang nangangaso sila ng baboy damo. Naalala ni Sasuke at inumpisahan ng plano, pinakawalan niya ang isang palaso kay Kabuto. Tinangka ni Kabuto na makawala sa palaso at dahil sumusugod na si Itachi, agad niyang hinablot ang espada at sinaksak si Itachi. Pero isa pala yung Crow clone lang. Lumabas ang totoong Itachi gamit ang Sharingan at pinutol ang isa sa sungay ni Kabuto. Sabi ni Itachi, kung si Sasuke ngayon, kaya na niyang pabagsakin ang baboy damo. Sabi naman ni Sasuke sa kuya niya, hindi baboy damo ang kalaban nila ngayon, kundi ang ahas na nasa harap nila. Natatawa si Kabuto kasi ngayon ay magkasundo na sina Sasuke at ang yumaong kapatid niyang si Itachi, kahit dati gusto pa niyang patayin ito. Tinangkang i-brainwash ni Kabuto si Sasuke, sinabing pareho naman daw sila ng goal na sirain ng Konoha. Pero deadma si Sasuke at sinabi niyang hindi sila magkapareho ng layunin. Naalala ni Kabuto ang buhay niya bilang spy ng Konoha at sinabing pareho sila ni Itachi, parehong nagsilbi sa nayon pero binigyan ng kahihiyan kapalit. Pero sagot ni Itachi, kahit anong mangyari, siya pa rin si Itachi Uchiha ng Konoha kahit may madilim na bahagi ang nayon.
Hindi na siya nakipagdiskusyon at sinabi kay Sasuke ang tungkol sa isang teknik na kayang magdesisyon ng kapalaran, ang Izanami, na gagamitin niya para tapusin ang Impure World Reincarnation ni Kabuto. Walang pasikot-sikot, umatake agad si Kabuto gamit ang Sage Art, Inorganic Reincarnation, pinagalaw ang mga bato sa kuweba para umatake. Tinangkang baguhin ni Kabuto ang isip ni Itachi gamit ang talisman pero naawat siya ni Sasuke. Habang nagyayabang si Kabuto sa lakas niya at sinasabing mas malapit na raw siya kaysa kahit sino sa mundo sa antas ng Sage of Six Paths, sinisiraan pa niya ang pangalan ng Uchiha. Pero pinutol siya ni Sasuke bago pa makadaldal ng sobra habang napansin ni Itachi na parang nakikita niya ang sarili niya dati kay Kabuto. Naalala naman ni Kabuto ang pagkabata niya bilang isang ulila na inalagaan ni Nono sa Konoha Orphanage at sinabi niyang mula pa noon hindi niya alam kung sino talaga siya at wala siyang pag-aari buong buhay niya. Nagbalik tanaw si Kabuto nung nasa Konoha Orphanage pa siya at tumutulong sa mga sugatang ninja, dito siya na-assign para gamutin si Orochimaru. Napansin ni Orochimaru ang galing niya at tinanong kung gusto niyang maging ninja, pero tumanggi si Kabuto at sinabing hindi siya interesado. Sa gabi sa orphanage, nilapitan si Nono ni Danzo kasama si Orochimaru at Tatsuma Aburame. Mukhang tinakot nila si Nono para pumayag sa isang intelligence mission sa Iwagakure na ikinabahala ng ibang tagapag-alaga. Kinuha rin nila si Kabuto at inatas ang mag-infiltrate sa mga nayo ng 5 dakilang bansa ng shinobi. Habang nasa misyon sa Iwagakure, nakasalubong ni Kabuto si Nono na nasugatan niya ng matindi. Tinangka niya itong gamutin pero nagulat siya nang marinig na hindi siya nito naaalala. Habang nagtataka kung bakit siya nakalimutan ni Nono, muli siyang nilapitan ni Orochimaru. Sumama siya kay Orochimaru papunta sa secret lab at doon nalaman ang totoo tungkol sa plano ng Root na patayin sila pareho ni Nono. Nagdesisyon si Kabuto na sumali kay Orochimaru at maging personal na especially iyan niya. Pagkatapos mamatay si Orochimaru, tinurok ni Kabuto sa sarili ang dugo mula sa mga labi ni Orochimaru, bahagi ng trip niyang hanapin ang kanyang tunay na sarili. Binaliwala ni Kabuto ang mga sermon ni Itachi at ipinakita sa magkapatid na tinurukan niya ang sarili ng DNA ng iba't ibang shinobi, kasama na ang Sound 5 at pati si Orochimaru. Sinimulan niyang atakihin sila gamit ang mga signature technique ng mga ito. Sa simula, nadali lang nina Itachi at Sasuke ang mga atake niya, pero nahuli rin sila sa genjutsu ni Teuya. Pagkatapos, pinalabas ni Kabuto si Orochimaru at pinatransform siya sa puting ahas para umatake sa magkapatid. Pero dahil sa teamwork nila, nakalabas sila sa genjutsu. Nagulat si Itachi nang biglang hatiin siya ni Kabuto habang umiiyak pa ito at sinabing hindi raw siya maiintindihan ng isang henyo gaya ni Itachi at walang sino man ang pwedeng hamarang sa kanya. Habang bumabalik ang katawan ni Itachi, tinawag niya si Sasuke at inihagis ang espada kay Kabuto pero nahuli ito ng navel snake niya. Binira ni Sasuke ng malaking fireball si Kabuto pero kino-counter ito ng water technique. Pagkatapos, inatake ni Kabuto si Itachi gamit ang espada at nagyabang na hindi raw siya kaya ng genjutsu ni Itachi. Paulit-ulit ang eksena at napansin ni Kabuto na parang naka-deja vu siya. Sa huli, nalaman na lahat ng ito ay nangyayari lang sa utak ni Kabuto dahil nakulong na siya sa endless loop ng Izanami. Aktibo na ang Izanami at natrap si Kabuto sa isang infinite loop. Ginamit ni Sasuke ang oras na ito para tanungin si Itachi tungkol sa teknik. Ikinwento ni Itachi kay Sasuke ang kasaysayan ng pagkakalikha ng Izanami at paano ito ginagamit ng Uchiha clan. Inamin ni Itachi na ginawa ang Izanami para pigilan ang gumagamit ng kaparehong teknik na Izanagi para matutong tanggapin ang kanilang kapalaran na siyang paraan para makatakas sa loop. Nainis si Sasuke kasi may escape route daw ang teknik. Kaya tinanong niya ang motibo ni Itachi. Sinabi ni Itachi na gusto niyang bigyan si Kabuto ng chance na tanggapin ang kapalaran niya. Sabi ni Sasuke na si Itachi ay perpekto at iba kay Kabuto pero tinanggi ito ng nakatatandang Uchiha. Samantala, sa isang gubat na medyo malayo, sinabi ng matandang Urushi sa kasama niya na sana pag-uwi niya, anda na si Kabuto. Balik sa kuweba, naghahanda si Itachi para tapusin na ang Impure World Reincarnation Technique. Sa harap ng labanan, hirap ang 5 cage laban sa mga wood clone ni Madara na may baluti ng Susanoo. Kahit mahirap ang laban, pinalakas ni Onoki ang loob nila at sinabi na kailangan nilang tapusin ang mission na hindi pwedeng palpak. Napansin ni Madara na si Onoki ang problema kaya kailangan niyang sirain ang loob nito. Sumugod ulit ang mga cage laban sa mga clone ni Madara. Pero lalong sumama ang sitwasyon nang ilabas ni Madara ang buong lakas niya at pinaga niya ang ultimate Susanoo at ginamit ang espada nito para umatake sa kanila. Samantala sa kuweba, inutusan ni Itachi si Kabuto na tapusin na ang Impure World Reincarnation.
Habang ginagawa ito, sinabi ni Sasuke ang matinding desisyon niyang wasakin ang nayo na nagpahirap sa kapatid niya, sabay pamamaalam kay Itachi. Habang nagiging mga haligi ng ilaw ang mga kaluluwa ng mga shinobi na nabuhay muli, nilapitan ni Itachi si Sasuke at ginamit ang Sharingan niya para ipakita ang buong katotohanan tungkol sa pagbagsak ng Uchiha clan. Nang nalaman na lahat ni Sasuke, binigay ni Itachi ang huling mga salita niya sa kapatid na kahit ano pa ang mangyari o gawin niya mula ngayon, mahal niya ito palagi. Sa mga battlefield, unti-unting nawawala ang mga na-reincarnate na shinobi mula sa Empire World Reincarnation, kaya sabi ni Toby, bigo raw si Kabuto. Si Naruto at Killer Bee, natuwa kasi nakita nila ang mga kaluluwa ng mga dating Jinchuriki na paakyat na parang senyales ng tagumpay ni Itachi. Samantala, nagtataka ang mga Cage kung anong nangyayari. Sabi ni Onoki, sigurado raw na may tumigil sa jutsu na yon at yung gumawa nun, certified hero ng buong shinobi world. Sa ibang lugar, ginamit ni Dan ang spirit transformation technique niya para kontrolin ang umaakyat niyang kaluluwa at lumipad papunta kay Tsunade. Kinausap niya si Tsunade sa subconscious nito at binigay ang natitira niyang chakra bago tuluyang nawala, kaya na-restore ang strength of 800 seal ni Tsunade. Pagbalik ni Tsunade sa totoong mundo, nagtanong ang ibang Cage kung bakit nananatili pa rin si Madara. Pinaliwanag ni Madara na kaya niyang kanselahin ang summon ng contract kahit siya lang mag-isa. Sinabi pa niya sa mga Cage na sabihan yung caster na huwag basta-basta gumamit ng Kinjutsu. Sa kuweba ni Kabuto, nakita na ni Suigetsu at Jugo si Sasuke. Sa labanan naman, patuloy ang pang-aasar ni Naruto kay Toby at desperadong gustong tanggalin ang maskara nito kahit pinipigilan siya ni Kakashi. Naiinis na si Toby kaya nilabas niya ang Beni Hasago at Kohaku no Jouhei, ready na raw siyang ituloy ang plano niya. Pinakita ni Suigetsu kay Sasuke yung scroll na nakuha niya sa hideout ni Orochimaru. Pagkatapos basahin ni Sasuke, sinabi niyang ang next goal niya ay kausapin si Orochimaru. Nalito si Suigetsu pero paliwanag ni Sasuke na hindi basta-basta mamamatay si Orochimaru at gusto niyang kausapin yung mga alam ang lahat. Tinulungan siya ni Jugo para buhayin si Orochimaru gamit ang evil releasing method. Nagulat si Orochimaru na si Sasuke pa ang bumuhay sa kanya. Sabi ni Orochimaru na wala siyang pakialam sa gyera at ang gusto pa rin niya ay makuha ang katawan ni Sasuke. Pero di raw niya kaya yun sa kalagayan niya ngayon. Pinakita ni Sasuke yung scroll at sinabi niyang gusto niyang makuha ang mga sagot mula sa mga alam ang lahat. Pumayag si Orochimaru matapos kunin ang chakra mula sa walang malay na si Kabuto. Nagready na silang umalis para sa plano nila. Samantala, pinapanood din na Naruto at ng iba pa si Toby habang sinusubukang buhayin ng Ten Tails. Nagtaka si Kakashi kung bakit nagbabluff si Toby buo pa ang chakra ng 8 at 9 Tails. Sabi ni Gyuki na baka may nakuha silang chakra mula sa clone. Dagdag ni Kurama na posible ring nasa treasured tools yung chakra na nilamon ng demonic statue dati. Pagkatapos nilang suriin ang sitwasyon, determined si Kakashi na pigilan ang pagbuhay ng Ten Tails at sang-ayon si Kurama. Pero sinabi ng Maskman na kahit di kumpleto ang pagbuhay ng beast, pwede pa rin magawa ang Infinite Tsukuyomi. Nang may pa ng grupo para lumaban, pumasok si Naruto sa Nine Tails Chakra mode at inatake ang estatwa. Hinarang ni Toby ang atake ni Naruto at sinabi na walang makakagambala sa rebulto. Nagready ang grupo na todo bigay. Mabilis na lamang si Toby laban kay Naruto pero mas nahirapan siya nang sumali si Guy na may dalang nunchaku. Sa gitna ng laban, nakagawa si Guy ng opening para makaatake si Naruto. Habang distracted si Toby, ginamit ni Kakashi ang kamwe at tinarget ang demonic statue pero na-nullify ito kaya naguluhan siya. Hindi tumama ang atake ni Naruto at nahiwalay siya sa iba kaya mas nahirapan siya laban kay Toby. Tumakbo si Kakashi para tulungan siya at nagpakawala ng lightning imbued kunai kay Toby pero pinabago ni Toby ang direksyon papunta kay Naruto. Ginamit ni Kakashi ang kamwe sa oras para i-warp ito. Sumigaw ang grupo na sobrang lakas ni Toby pero may maliit na bitak na lumitaw sa maskara niya. Naiinis si Toby kaya gumawa siya ng barrier sa paligid ng demonic statue para hindi makatira ng fatal blow si B habang ina-analisa ang powers ni Toby. Hiniling ni Kakashi sa grupo na tulungan siyang i-test ang theory niya. Nang may isa katuparan ng plano, na-realize ni Kakashi na iisang teknik lang ang gamit ni Toby. Ipinaliwanag niya sa grupo ang abilidad ni Toby at sinabi na pareho lang ang dimensyon na pinupuntahan ng mga teknik nila. Tinanong ni Kakashi kung saan nakuha ni Toby ang Sharingan at sinabi nitong nakuha niya ito sa labanan sa Konabi Bridge na ikinagulat ni Kakashi. Sinabi ni Toby na wala ng pag-asa ang mundo pero tinanggihan ito ni Naruto at lumitaw si Kurama na pinalitan si Naruto bilang Jinchuriki. Sinabi ni Kurama na kaya siya pinlansya ng 4th Hokage sa loob ni Naruto ay para talunin si Toby. Sa utos ni Kurama, nag-charge si Naruto.
Ngayon suot ang bagong bersyon ng form niya, umatake si Naruto handang pabagsakin si Toby once and for all. Habang pinapalakas siya ni Kurama, pumasok si Naruto sa Tailed Beast mode at umatake kay Toby. Samantala, natulala si Kakashi at hindi makapaniwala sa pagkakakilanlan ng nakamaskara pero sinigawan siya ni Guy para magising. Sa gitna ng bakbakan, sinabi ni Naruto kay Toby na hindi siya mag-isa dahil kasama niya si Kurama, Killer Bee at Gyuki pati na rin sina Kakashi at Guy. Dahil dito, lumaban na rin si Kakashi kasama si Guy. Nagpakawala si Toby ng malalaking chakra receiver na parang ulan, na nagpahinto kina Bee at Gyuki. Gumawa ng shadow clone si Naruto na umatake ng Rasengan habang naghahanda ang original ng Tailed Beast Ball kasama si Gyuki na nagbibigay ng cover. Nang pinakawalan ni Naruto ang atake, dumausdos lang si Toby at pumasok sa ibang dimensyon. Doon, nakita niya ang clone mula kanina at na-realize na hindi lang Rasengan ang na-teleport ni Kakashi kundi pati ang clone. Hindi siya nakareact kaya tinamaan siya ng Rasengan ni Naruto at nabasag ang mask niya sa pira-piraso. Nagulat si Kakashi at Guy nang makita na ang nakamaskara ay si Obito Uchiha, dati nilang kakampi. Tinanong ni Naruto kung sino yun at sinabi ni Guy na dati nilang kasama yon na sinasabing napatay na noon sa gera. Sumagot si Obito sa tanong ni Kakashi at ipinaliwanag na kaya niya ginawa lahat ng yun ay dahil pinabayaan nilang mamatay si Rin Noara. Pinatibay ni Naruto ang loob ng lugmok na si Kakashi dahil kailangan nilang pigilan ang plano ni Obito na sakupin ang mundo. Umatake si Obito gamit ang Fire Release Blast Wave Wild Dance pero sinalag ito ni Naruto gamit ang mga buntot ni Kurama. Biglang lumitaw si Madara sa tabi ni Obito na ikinagulat ng lahat. Nakatanggal na ang mask ni Obito at sinamahan siya ni Madara na akala ng lahat ay lumalaban pa sa 5 cage. Agad tinanong ni Naruto kung kamusta ang lagay ng mga cage. Sagot ni Madara, hindi raw maganda ang kalagayan nila. Kahit nahati ang katawan, ginamit ni Tsunade ang natitira niyang lakas para i-summon si Katsuyo, sabi niya kaya pa niyang iligtas ang ibang cage. Habang nagkukwentuhan ng dalawang Uchiha tungkol sa plano nila, nagtataka si Madara kung bakit hindi siya na-revive bilang buhay na tao. Sabi ni Obito, si Nagato raw ang nagtaksil at ginamit ang Outer Path Samsara of Heavenly Life Technique para buhayin ang mga shinobi ng Konoha. Napagaliti si Naruto sa galit at umatake kay Madara dahil ginamit daw niya si Nagato. Pero sobrang chill lang si Madara at sinalag gamit ang kanyang gunbai. Nang umatake siya pabalik, naglabas ito ng liwanag na nagpahagis kay Naruto at nadiskubre na ang umatake pala ay isang shadow clone lang. Handa na si Madara na harapin si Naruto at iniwan kay Obito sina Guy at Kakashi. Samantala, naalala ni Obito ang una nilang pagkikita ng matandang Madara na siyang nagligtas sa kanya mula sa mga bato. Habang kinukwento ni Madara ang plano niyang pag-isahin ang mundo, si Obito naman ay walang pakialam at pilit na tumatakas dahil sabik na siyang makita ulit ang mga kakampi niya. Si Obito ay inalagaan ng dalawang artipisyal na tao na tumulong sa pagpapagaling niya habang binabanggit ang plano ni Madara at binibiro siya ng mga jokes na bastos. Sa ilang buwang matinding rehab habang naaalala ang training nila ni Kakashi at Rin, naka-recover si Obito at nasanay sa bagong artipisyal na parte ng katawan niya kasama ang bagong kanang braso. Isang araw, dumating si White Zetsu na may balitang nasa panganib ang mga kasama ni Obito, napapalibutan ng mga Kurogakirnin. Nang hindi mabasag ni Obito ang batong nakaharang sa exit, inalok ni Guru-Guru ang sarili bilang armor para kay Obito. Gumamit si Obito ng lakas mula sa demonic statue of the Outer Path para basagin ang bato. Sinabi ni Madara na magpapasalamat siya ng maayos sa hinaharap at babalik pa rin si Obito sa kanya kahit ayaw ni Obito at sinabing aalis na siya. Papunta sa lugar ng labanan, nakakita si Obito ng imahe ni Rin sa walang laman niyang mata pero binaliwala lang ito. Dumating siya sakto para makita si Kakashi na tinatagos ng Chidori ang dibdib ni Rin habang binibigkas ni Rin ang pangalan ni Kakashi bago mamatay. Dahil sa pagkamatay ni Rin, nagising ang Mangekyou Sharingan nilang dalawa. Nawala ng malay si Kakashi at pinagpapatay ni Obito ang mga Kirinin. Nakapaglabas si Obito ng matinding lakas mula sa sarili niya gamit ang wood release cutting technique at pinapagana ang bagong Mangekyou na halos hindi siya matalo. Matapos mamatay ang lahat ng Kirin Ninja na tusok-tusok sa mga punong ginawa niya, binaliwala ni Obito ang walang malay na Kakashi at nilapitan si Rin. Pinatay niya ang Mangekyou. Tumitig sa eksena at habang umiiyak para kay Rin, matamlay niyang naisip na nasa impyerno na siya. Hindi makapaniwala si Obito sa nangyari habang lumalapit siya sa bangkay ni Rin matapos patayin lahat ng Kirinin, deadma lang siya kay Kakashi na himatayan. Niyakap niya ang malamig na katawan ni Rin at nangakong babaguhin ang mundo para mabuhay siya ulit. Pagbalik niya kay Madara, gaya ng inaasahan ng matanda, pumayag si Obito na maging alagad niya.
Ginamit ni Madara ang Genjutsu para ikwento kay Obito ang alamat ng Sage of the Six Paths at ng Ten Tails. Tinuruan niya si Obito kung paano tawagin ang demonic statue of the Outer Path at binigay lahat ng kaalaman at skills niya. Pinakain din ni Madara ng kagustuhan niya si White Zetsu, kaya nabuo si Black Zetsu. Pag-disconnect niya mula sa demonic statue of the Outer Path, namatay na si Madara, iniwan ng habilin kay Obito na siya si Madara hanggang sa araw na bubuhayin siya ulit gamit ang mga mata na ipinasok niya kay Nagato. Pagkatapos, gamit na ang pangalan na Madara Uchiha at kasama sina White at Black Zetsu, dumating si Obito sa Amegakure para makipagkita kina Nagato at mga tropa niya. Tinukso niya si Nagato ng mga sikreto at inalok na tutulungan sila para sa kapayapaan. Pero hinailan ni Yahiko sina Nagato at Konan palayo. Binalaan siya ni Yahiko na layuan sila pero sagot ni Obito babalik siya sa parehong oras at lugar araw-araw hanggang matanggap nila ang katotohanan ng mga sinasabi niya. Pagkatapos nilang sagipin ng mga ulilang bata at madagdagan ng kasamahan nila, nagpa siya si Yahiko na pangalanan ng grupo nila ng Akatsuki. Si Kakashi ay naghanap kay Jiraiya at sinabi sa kanya na ang mga Ame orphans ay nagtatangkang baguhin ang Amegakure gamit ang usapan imbes na dahas. Tuwang-tuwa si Jiraiya nang marinig na lumalaki na ang mga ulilang tinuruan niya at naalala niya ang mga panahong kasama niya sila. Sa Amegakure naman, nagdala si Kyusok ng mga sulat ng kahilingan kay Yahiko na ipatutupad ng Akatsuki. Determinado si Yahiko na lampasan nila balang araw si Hanzo. Sa bahay ni Hanzo, may nag-ulat tungkol sa Akatsuki at natuwa siya na may organisasyon na pareho ng pangarap niya. Samantala, pumunta sina Yahiko, Konan, at Nagato sa isang baryo na inatake dati. Nakilala nila ang mga tao roon na gustong umatake sa Iwagakure pero sinabi ng Akatsuki na ayusin ito sa mapayapang paraan. Tumanggi ang mga tao. Lalong lumala nang ang mga Konoha Anbo na nagkunwaring Iwa Shinobi ay hindi nakipag-usap at sinugod sila. Galit na galit si Nagato nang makitang binubugbog sina Yahiko at Konan, naalala niya kung paano pinatay ng mga Shinobi ng Konoha ang kanyang mga magulang. Habang napapanood ang pag-atake ng isang Iwagakure Chunin na napatay rin niya. Bigla niyang nasummon ng demonic statue of the Outer Path na umatake at nakapatay ng maraming kalaban. Pinigil siya ni Yahiko at Konan. Tinawag ni Nagato ang pangalan ni Yahiko bago nawala ng malay. Pagkatapos nilang tumakas, dumating si Danzo sa lugar. Nakita niyang bumabangon ang mga Iwa Shinobi at nalaman niyang sila ay mga miyembro ng Root. Nag-alala ang isang Root member na kapag kumilos ang Akatsuki ay mapapahamak ang mga tauhan nilang nakatago. Sinabi ni Danzo na para sa kapakanan ng Konoha, hindi dapat magtagumpay ang kapayapaan sa Iwagakure at ang plano ay ginawa para harangin ang usapan ng kapayapaan. Inutusan niya na kolektahin ang lahat ng bangkay at burahin ang anumang ebidensya. Sa hideout naman, nahihiya si Yahiko dahil nanginginig ang kanyang kamay matapos niyang mapatay ang isang Iwa Shinobi. Pinakalma siya ni Nagato at Konan bago siya umalis kasama ang buong Akatsuki na nagtitiwala pa rin sa kanya. Samantala, dumating si Danzo sa bahay ni Hanzo dala ang mga bangkay ng mga napatay na Shinobi na kinilala bilang tauhan ni Hanzo. Sinabi niyang pauwi na sana sila sa isang pagpupulong nang makita ang mga bangkay. Nagulat si Hanzo nang marinig na ang Akatsuki. Nakaideya niya ng layunin ang pumatay sa mga ito. Napaniwala siya ni Danzo na ang Akatsuki ay mga lobo na nagkukunwaring tupa at banta sa kanyang pamumuno. Habang nag-uusap sina Zetsu at Obito sa ibang lugar, pinag-usapan nila ang pagkakasangkot ni Danzo. Sabi ni Obito, walang kapayapaan sa mundong ito at ang tanging takas ay ang Infinite Tsukuyomi. Nag-uusap sina Yahiko at Nagato. Sabi ni Yahiko gusto na niyang bumaba bilang leader ng Akatsuki at si Nagato na ang pumalit. Biglang dumating si Kyusok at sinabi na may representative mula sa grupo ni Hanzo na dumating. Nagulat sila Yahiko at Nagato. Nakipagkita sila kay Kanzo na si Danzo pala na naka-disguise. Sabi ni Kanzo advisor siya at aprobado na ni Hanzo ang grupo at gusto silang kausapin para sa kapayapaan. Binigay ni Kyusok kay Yahiko ang scroll. Tuwang-tuwa ang grupo. Sabi ni Yahiko, maraming nagbuwis ng buhay para dito. Sabi ni Nagato na di na kailangan umalis ni Yahiko kasi narinig ni Hanzo ang layunin nila. Sabi ni Kyusok na sasama sila bilang backup pero pinigilan sila ni Yahiko, sabi walang silbi yun. Sabi pa niya pahinga muna sila at mag-celebrate kaya nag-cheer ang grupo. Sa bahay ni Hanzo, nag-uusap sila ni Danzo. Sabi nila hindi alam ng Akatsuki na isang trap ang meeting. Si Konan naman habang nagpapatrolya, nakakita ng mga bangkay na sumabog at naglabas ng gas. Nawalan siya ng malay at bago tuluyang matamba, nakita niyang may dalawang tauhan ni Hanzo sa tabi niya. Kinabukasan, nakipagkita si Nagato kay Obito na gusto na naman siyang kunin pero tumanggi si Nagato. Umalis si Obito.
Dumating si Yahiko at tinanong kung may bisita siya, pero sinabi ni Nagato wala. Sabi ni Yahiko umalis na sila at baka malate sila sa meeting kay Hanzo. Ilang oras pagkatapos, habang natutulog sila Kyusok at iba pa, dumating ang messenger mouse na may scroll. Ginaisang niya ang iba at nagmadali sila. Sabi ni Kyusok na plano ng Konoharaut na patayin ang mga leader ng Akatsuki. Hinarang sila ni Obito at Zetsu. Sabi ni Obito gusto niyang ipakita kay Nagato kung ano ang tunay na sakit. Nakipaglaban si Kyusok at ang iba, sabi niya sa unang beses bilang ulila ng digmaan, nagkaroon siya ng pag-asa sa Akatsuki at ayaw niyang maaga yon. Nagpakamatay siya para patayin si Obito pero pumalpak. Natalo at pinatay ang lahat ng kasama niya gamit ang wood release cutting technique ni Obito. Umalis sina Obito at Zetsu, iniwan ng mga bangkay. Dumating sina Nagato at Yahiko sa lugar at nakita si Hanzo na tinututukan si Yahiko. Sabi ni Hanzo bilang leader ng Akatsuki kailangan mamatay si Yahiko at kung hindi, papatayin si Konan na bihag nila. Naghagis si Hanzo ng kanay sa lupa malapit kay Nagato at sinabi na si Nagato ang dapat pumatay kay Yahiko para mabuhay silang dalawa. Umiiyak si Konan at sinabing iwan na lang siya pero tumanggi sila. Dinampot ni Nagato ang kanay at nanginginig. Para hindi mahirapan si Nagato, sinaksak ni Yahiko ang sarili sa kanay na hawak ni Nagato at sinabi ang pag-asa niya na baguhin ni Nagato ang mundo bago siya bumagsak at namatay. Pinanood ni Obito ang eksena at naalala niya ang araw na pinatay ni Kakashi si Rin. Dahil patay na si Yahiko, inutusan ni Hanzo ang mga tauhan niya at mga root shinobi na patayin din sina Konan at Nagato. Ginamit ni Nagato ang Rinnegan para mapatigil ang mga paparating na kanay na nahulog lang sa lupa. Ikinagulat ng mga sundalo. Niligtas niya si Konan pero ginamit ni Hanzo ang fire release, exploding flame formation na sumaire sa mga binti ni Nagato. Kahit ganon, ayaw sumuko ni Nagato. Habang palapit ang mga sundalo, tinawag ni Nagato ang demonic statue of the outer path na ikinagulat ni Konan. Naglabas ang estatwa ng malalaking itim na bakal na tumusok sa likod ni Nagato at nagpakawala ng isang dragon na kinuha ang kaluluwa ng mga sundalo at pinatay sila, iniwan ng mga bangkay. Pagkatapos nun, inamin ni Hanzo ang galing ni Nagato at sinabi na si Nagato talaga ang totoong pinuno ng Akatsuki. Pero hindi kontento si Nagato at tinangkang patayin si Hanzo pero nakatakas ito gamit ang body flicker technique. Nawala ang estatwa at lumitaw na sobrang payat at mahina na si Nagato, wasak ang mga binti at permanenteng nakabaon sa likod niya ang mga bakal. Pagkatapos ng ilang panahon, nadala si Nagato ng plano ni Obito Uchiha na Eye of the Moon plan at pumayag na sumama kasama si Konan. Inulit ni Nagato ang mga sinabi ni Madara kay Obito na ang galit ay ipinapanganak mula sa pagnanais na protektahan ang pagmamahal. Ipinakita rin na dahil sa mga pinsala niya, nakakabit siya sa isang makina. Habang palis na sina Obito at Zetsu, sinabi ni Nagato na si Yahiko ang mananatiling tunay na pinuno ng Akatsuki. Ipinakita rin na ang katawan ni Yahiko ang naging Deva Path at unang katawan ng Six Paths of Pain ni Nagato. Pagkarinig sa usapan ni Obito at Madara, umatake agad yung Shadow Clone ni Naruto gamit ang Super Mini-Tailed Beast Ball. Pero na-block ni Madara yung attack at tinalo ang clone. Nakuha pa niya sina 8 at 9 Tails habang tinatanong ni Kakashi ang dati niyang kaibigan kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, sinabi ni Naruto kay Madara na anak siya ng 4th Hokage at hindi siya magpapatalo. Gumawa naman si Madara ng malaking wood dragon kaya napilitan si Naruto na mag-tailed beast mode. Tinanong ulit ni Kakashi si Obito kung bakit siya sumunod sa landas ni Madara pero sabi ni Obito wala na siyang ibang sasabihin. Nagpatuloy ang laban, nagpakawala si Obito na madaming shuriken pero pinigilan ito ni Kakashi gamit ang Wall of Earth. Nang dumaan si Obito sa wall, tinanong pa rin siya ni Kakashi kung dahil ba ito kay Rin pero sinigawan siya ni Obito na tumahimik. Pina-warp ni Obito si Kakashi sa ibang dimension pero nakabalik din si Kakashi gamit yung parehong jutsu. Sa kabilang banda, sinimulang sipsipin ng Wood Dragon ang chakra ni Kurama kaya muntik na mabaliw si Naruto. Narinig ni Kakashi at Gai yung sinabi ni Naruto na poprotektahan niya ang mga kaibigan niya kaya bigla silang umatake, si Kakashi gamit ang Lightning Cutter para sirain yung ibang shuriken ni Obito at si Gai gamit ang Daytime Tiger para atakihin si Madara. Nagdesisyon si Gyuki na atakihin yung demonic statue of the outer path bago pa ma-revive yung 10 Tails nung makita niyang may bitak na yung barrier. Ibinunyag ni Kurama na si Kakashi ay umaatake kay Obito mula sa ibang dimension at binigyan siya ng kaunting chakra nang naghawakan sila. Pagbalik ni Kakashi sa real world, nagpasalamat siya kay Kurama. Pinagsama naman ni Naruto at Killer Bee ang malalaking sphere nila at pina-fly away yung demonic statue. Pagkatapos ng explosion, napansin nila na nawala yung chakra ng statue kaya nag-isip sila kung ito na ba ang ending.
Pero nung nawala yung usok, biglang lumitaw ang Ten Tails na revived na, kaya nagsimula na ulit sina Obito at Madara sa plano nila. Nalito si Naruto nung una kasi hindi niya maramdaman yung Ten Tails. Sinabi ni Kurama na parang natural energy kasi yung Ten Tails kaya napayuko si Naruto nung sinubukan niyang I-Sense gamit ang Sage Mode. Kinuha ni Madara at Obito ang kontrol ng Ten Tails at pinag-usapan kung itutuloy na nila agad ang plano o susubukan muna ang lakas nito. Nagplano si Kurama ng strategy laban sa Ten Tails. Nag-risk sila, pinakawalan ni Kakashi si B mula sa Kamui Dimension mismo sa harap ng halimaw para targetin yung mata nito. Pero tinadyakan lang ng Ten Tails pabalik yung Tailed Beast Ball ni B naubusan ng chakra sina B at Naruto kaya bumalik sila mula sa Tailed Beast Mode. Lumapit si Naruto para gumawa ng more shadow clones pero nauwi sila sa diskusyon ng ideals nila ni Obito. Pina-fire ni Obito yung Ten Tails ng Tailed Beast Ball sa kanila pero nag-miss ito dahil dumating sina Ino, Hinata, at iba pa para tulungan sila. May mga Aburame at Kurogakure Shinobi din na gumulo sa Senseng at nagtago ng battlefield. Dumating ang buong allied Shinobi forces sa battlefield pero nadiskubre sila nung hinampas ng buntot ng Ten Tails yung cover nila. Matapang na sinabi ni Naruto na mas malakas ang allied Shinobi forces technique kaysa Infinite Tsukuyomi. Hindi naman na-impress na Obito at Madara at nakipag-argue pa si Obito kay Naruto habang si Shikaku naman ay nagbigay ng strategy sa alliance gamit ang telepathy ni Inoichi. Sunod-sunod nilang binulag yung Ten Tails, pinalubog ito sa lupa at ginapos gamit ang mabilis matuyong halo ng tubig at apog. Napansin ni Madara yung galing ng teamwork ng mga shinobi mula sa iba't ibang bansa. Inutusan ni Shikaku ang alliance na makipag-cooperate kay Naruto para sulitin yung limit ng intangibility ni Obito at pina-target yung mga marunong ng taijutsu kay Madara. Nang magsimula yung atake, sinabi ni na Obito at Madara na kumakapit pa rin sa walang kwentang pag-asa ang mga kalaban habang nagsisimulang magbago yung anyo ng Ten Tails. Habang ready na umatake ang allied shinobi forces laban sa dalawang Uchiha at Ten Tails, ginamit ng dalawa ang lakas ng halimaw para pasabugin palayo lahat ng kalaban. Sabi ni Madara, basic lang ang strategy na tanggalin ang utak ng kalaban, kaya pina-fire ng Ten Tails yung Tailed Beast Ball sa mga random na lugar. Sinubukan ni Shikaku na sabihin kay Kakashi ang next plan para pigilan ng Ten Tails. Pero na-detect ni Ao na may Tailed Beast Ball na papunta sa HQ nila. Kaya nagpaalam sina Shikaku at Inoichi habang pinapasa yung huling utos sa buong puwersa at nag-goodbye na rin kina Shikamaru at Ino. Nawasak ang Allied HQ. Sabi ni Madara, nagiging mahirap ng kontrolin ng Ten Tails. Para makontrol ito ng ayos, kailangan nilang maging Jinchuriki pero hindi pwedeng patay na katawan, kailangan buhay. Si Obito lang ang pwedeng mag-perform ng jutsu para ma-revive siya ng buo kaya hinayaan siya ni Madara gumawa ng next move. Para i-demoralize si Naruto, pinakawalan ni Obito yung maraming wooden spike sa alliance at madaming nasaktan at namatay. Sina Neji, Hinata, at Hieishi ay nagtatangkang protektahan si Naruto mula sa atake ng Ten Tails. Pero nung nakafocus yung atake kay Naruto, nagdesisyon si Neji na maging human shield para kay Naruto at Hinata. Tinamaan siya at namatay, naintindihan niya sa huli kung bakit nag-sacrifice ang tatay niya para sa mga kasama. Sinubukan ni Obito na lokohin si Naruto, sinasabi na walang kwenta yung ideals niya at namatay lang si Neji at madami pa dahil sa mga sinasabi niya. Kinabahan si Kakashi para kay Naruto pero sinampal siya ni Hinata para magising sa katotohanan. Sumuporta pa si Kurama sa sinabi ni Hinata. Sabi niya, pareho lang ang sacrifice ni Neji sa ginawa ni Minato at Kushina para protektahan si Naruto nung baby pa siya. Samantala, fully recharged na si B at pumasok ulit sa Tailed Beast Mode. Sumugod siya at pinakain sa Ten Tails yung sariling Tailed Beast Ball nito. Sumabog ito at nabigyan ng oras ang iba. Nang naka-recharge na, bumalik si Naruto sa cloak form niya at binigyan pa niya ng Fox Chakra si Hinata. Pagdating ng Taka at Orochimaru sa Konoha, naramdaman nila agad ang chakra ni Naruto. Sa battlefield, napansin ng lahat yung chakra cloak na nakabalot kay Hinata. Gumawa ng mga shadow clones si Naruto at nagsimulang ipamahagi ang chakra ni Kurama sa lahat ng allied shinobi forces. Nagkaroon silang lahat ng parehong chakra shroud. Sinubukan umatake ng Ten Tails pero sinalag ni Hinata gamit ang bagong lakas niya. Nagpakawala pa si Obito ng mas maraming buntot na umatake pero na-block ito ng mga lamaking Akamichi clan members. Naalala ni Ino at Shikamaru yung huling bili ng mga tatay nila at tinuloy yung strategy. Ginamit ni Ino ang jutsu niya para kontrolin ulit si Obito at ilihis yung attack na papunta sana kay Choji. Samantala, ginapos ng mga Nara, kasama si Shikamaru, ang Ten Tails gamit ang mga shadow nila. Nagluksa si Lee para kay Neji.
Kinausap ni Kakashi at Naruto si Obito, sinasabi na bilang shinobi, kailangan nilang tiisin ang pagkawala ng mga kaibigan kahit masakit. Naalala ni Lee si Neji habang binibigyan siya ni Naruto ng chakra. Naalala rin ni Kakashi ang huling usapan nila ni Shikako. Pinuri ni Kurama si Naruto at sinabi na pareho siya sa mga magulang niya. Tinulungan ni Madara si Obito sa pamamagitan ng pagbasag sa hawak ng mga Nara sa Ten Tails, pero na-counter naman yung susunod na attack nila ng sunod-sunod na mga atake mula sa Alliance. Pinalibutan ng mga buntot ng Ten Tails ang buong Alliance. Tinukso ni Obito si Hiashi tungkol sa irony ng branch family system ng Hyuga. Pinutol ni Naruto ang ilang buntot gamit ang Rasen Shuriken at nag-move as one ang buong Alliance papunta sa Ten Tails. Ayos naman ni Hinata ang balikat ni Naruto at naghagis ulit si Naruto ng isa pang Rasen Shuriken na dumaan kay Obito pero naputol yung connection niya sa halimaw. Ginawa rin ni Lee ang pareho, sinipa si Madara. Napa-atres silang dalawa. Samantala, sa labas ng Konoha, nakarating na sina Orochimaru at Taka sa Uzumaki Clan Mask Storage Temple. Kinuha ni Orochimaru yung isang mask doon. Pinagmasdan ni Sasuke yung tanawin ng village at nag-comment si Orochimaru tungkol sa nararamdaman ni Sasuke. Binuksan ni Sasuke yung secret passage papunta sa lihim na kwarto ng Uchiha sa Naka-Shrine. Sa loob, sinuot ni Orochimaru yung mask, tinawag yung Shinigami, at pinabuksan ang tiyan nito para mailabas yung laman. Bumalik kay Orochimaru ang kaluluwa ng mga braso niya pero yung sugat ng Shinigami ay na-reflect din sa kanya. Pinadaloy ni Jugo yung natural energy kay Sasuke para mailabas yung 6 na white Zetsu spores sa katawan niya. Inabsorb ni Jugo yung isa, hinawakan ni Suigetsu yung isa pa, tapos lumipat si Orochimaru sa isa para makatakas mula sa sugat niya. Yung natitirang 4 ginamit bilang sacrifice para sa Impure World Reincarnation. Sa huli, nabuhay muli ni Orochimaru ang 4 na unang Hokage. Yung mga nabuhay na Hokage, tumingin-tingin muna sa paligid. Tinanong ni Hashirama kung sino si Minato, at natuwa siya nang malaman niyang siya yung 4th Hokage. Pero kinabahan siya nang sabihin ni Orochimaru na si Tsunade ang 5th Hokage. Pinaliwanag ni Orochimaru na hindi niya sila binuhay para sirain ang Konoha kundi para sagutin ang mga tanong ni Sasuke. Kinumpirma ni Hiruzen kay Sasuke yung tungkol kay Itachi at sa village. Tinanong ni Orochimaru si Tobirama tungkol sa mga patakaran niya laban sa Uchiha noon. Dinipensahan ito ni Tobirama at ipinaliwanag na madaling magpadala sa matinding emosyon ng Uchiha. Diretsong tinanong ni Sasuke si Hashirama kung ano ba talaga ang village at para saan ang mga shinobi, at sinabi niya na doon magdedepende ang desisyon niya. Nagalit si Tobirama at pinalakas yung chakra niya, pero gumanti rin si Hashirama at pinalakas din yung chakra niya, halos mabasag yung Naka-Shrine. Pinuri ni Hashirama si Itachi at sinabi na mahaba ang sagot sa tanong ni Sasuke. Ibinunyag ni Orochimaru sa kanila yung gyerang sinisimulan ni Madara. Naramdaman ni Minato at Tobirama yung chakra ni Naruto at Madara sa malayo. Sinubukan umalis ni Tobirama pero pinigilan siya ni Orochimaru. Naisip ni Hashirama na kung hindi nila sasagutin si Sasuke, baka maging parang Madara din siya. At kung ganoon, wala ring silbi yung pagkapanalo nila sa gera. Kaya nagsimula si Hashirama magkwento kay Sasuke tungkol sa huling laban nila ni Madara. Nagpatuloy si Hashirama sa pagkukwento tungkol sa pagkakaibigan nila ni Madara Uchiha. Bata pa sila noon, nagkita sila sa ilog. Naiinis si Madara kasi hindi niya matalan yung bato papunta sa kabila. Nagulat siya nung si Hashirama nakapagpatalon ng bato hanggang kabila. Naglabas ng inis si Madara pero nahihiya si Hashirama kaya nagsorry siya. Doon nagsimula yung kakaiba nilang pagkakaibigan kahit hindi nila sinasabi yung apelyido nila. Sa kampo ng Senju, may libing para sa mga namatay sa laban. Kasama na yung kapatid ni Hashirama na si Kawarama. Inis na inis si Hashirama at kinausap niya tatay niya, tutol siya sa pagpapadala ng mga bata sa gyera pero sinuntok siya ng tatay niya. Nag-usap sina Hashirama, Tobirama at Itama tungkol sa laban nila kontra sa Uchiha at sa paggamit ng mga bata para lumaban. Nagkaroon ulit ng laban ng Senjo at Uchiha. Napatay si Itama ng mga shinobi ng Uchiha. Huli na dumating si Hashirama at nakita niyang patay na yung kapatid niya. Bumalik siya sa ilog. Nakita ni Madara na malungkot si Hashirama. Pareho sila ng pakiramdam at inamin ni Madara na may mga kapatid din siyang namatay sa gyera. Kahit pareho silang malungkot, tinuloy nila yung training nila at lalo pang naging close yung pagkakaibigan nila. Pagkatapos ng training nila, dumating si Tobirama at sinabi kay Hashirama na may importanteng sasabihin yung tatay nila. Pag-uwi nila sa Senju Clan, sinabi ni Botsuma, tatay nila, na pinatil niya si Hashirama at nalaman niyang yung kaibigan niya na si Madara ay galing sa Uchiha Clan at pumatay na ng mga adult na ninja mula sa kanila.
Binalaan ni Batsuma si Hashirama na delikado ito at pwedeng ituring na pagtataksil. Kaya inutos niya na sundan ni Hashirama si Madara pag nag-training sila at pag naging kaina-hinala, patayin na niya si Madara. Habang naguguluhan si Hashirama sa pagtataksil niya sa kaibigan niya, sinabi ng tatay niyang si Batsuma na dalawa lang ang choice niya, magulat ng impormasyon tungkol kay Madara o ituring siyang traidor. Napilitan si Hashirama na pumayag pero sa isip niya gusto pa rin niyang tulungan si Madara. Sa susunod nilang pagkikita, nagpalitan sila ng bato sa ilog bilang senyales na pareho silang gustong umiwas sa gulo. Pero bago sila makaalis, dumating ang mga tatay at kapatid nila, handang makipaglaban. Pantay ang lakas ng mga ama nila kaya nagplano si Batsuma at Tajima na targetin sina Izuna at Tobirama para mag-shock yung kalaban sa pagkawala ng anak. Pero pinigilan ito ni Hashirama at Madara kasi hindi nila matanggap na papatayin ang sariling kapatid. Sabi ni Madara, hanggang dito na lang yung pangarap nila. Tinanong siya ni Tajima kung handa siyang lumaban, pero sabi ni Madara na mas malakas si Hashirama sa kanya at hindi sila mananalo. Bago sila umalis, sinabi ni Madara na sa susunod na pagkikita nila, magkaaway na sila sa battlefield. Doon unang nag-activate yung Sharingan niya. Lumipas ang mga taon, tuloy ang matinding labanan ng Senjo at Uchiha. Sa isang matinding battle na maraming namatay, nagtagumpay si Tobirama na sugatan ng malubha si Izuna. Inalok ulit ni Hashirama ng kapayapaan si Madara pero pinigilan siya ni Izuna at sinabi na huwag tanggapin. Umatras ang magkapatid at sumuko yung ibang Uchiha. Sa susunod na pagkikita nila, sinabi ni Madara na namatay na si Izuna dahil sa sugat at iniwan sa kanya ang mga mata niya para ipagpatuloy ang pagprotekta sa clan. Pinakita ni Madara na meron na siyang Eternal Mangekyou Sharingan pero natalo pa rin siya. Nang ready na si Tobirama para patayin siya, pinigilan siya ni Hashirama kasi gusto pa rin niyang makipag-peace. Pero sabi ni Madara, para mapatunayan ni Hashirama na seryoso siya, kailangan niyang patayin ang sarili niya o ang kapatid niyang si Tobirama. Nagalit si Tobirama at tinanong kung baliw ba si Madara. Nagulat lahat nung seryoso si Hashirama na papatayin ang sarili niya, pero bago niya gawin yun, nag-utos siya sa lahat na Ipangako na tatapusin na ang away ng Senjo at Uchiha. Pero pinigilan siya ni Madara at doon sila nagkaayos at pumirma ng peace treaty. Doon nagsimula ang pagtatayo ng Konohagakure. Nung nagkaalyansa na ang Uchiha at Senju clans, natupad din ang pangarap ni Madara at Hashirama nung bata pa sila, isang village na hindi na pinapadala ang mga bata sa gera. Nakipag-alyansa rin ang village sa Land of Fire. Madalas maglakad-lakad sina Hashirama at Madara sa village para siguraduhin na maayos ang lahat. Sa bangin kung saan dati sila nagkwentuhan ng pangarap, nagreminisce sila. Sabi ni Hashirama na gusto sumali ng Sarutobi at Shimura clans at siguradong susunod pa yung iba. Sabi rin ni Hashirama na kailangan pumili ng isang tao na magiging simbolo at leader ng village, ang Hokage, at dapat may pangalan yung village. Nagsuggest si Madara ng Konohagakure pero natawa at nalungkot si Hashirama kasi parang sobrang simple ng pangalan. Nagsuggest naman si Hashirama na yung magiging Hokage ay ukit ang mukha sa cliff para parang binabantayan ang village. Biglang dumating si Tobirama at tinawag si Hashirama, dedma pa kay Madara. Narinig ni Madara na plano ni Hashirama na siya ang gawing Hokage. Pero pinigil ito ni Tobirama at sinabi na kailangan na ngayon ay demokratiko ang proseso. Sabi niya, kahit mga Uchiha hindi na ganoon ka-close kay Madara. Narinig ni Madara ang usapan nila kaya pumayag si Hashirama na siya na lang ang gawing first Hokage. Dinala ni Madara si Hashirama sa Naka-Shrine bilang unang outsider na pinapasok para makita yung Uchiha Stone Tablet. Ginamit ni Madara ang Sharingan para basahin, isang interpretasyon daw ay kaya magkapis kung magsanib ang dalawang magkalaban. Pero may isa pang meaning na ang pakikipag-cooperate ay tahimik na paraan ng laban. Hindi alam ni Hashirama ang totoong plano ni Madara kaya sinubukan niya pang pigilan ito na umalis sa village pero hindi siya pinakinggan. Lumipas ang panahon, umunlad ang village at ginaya ito ng ibang great nations pati mga maliit na bansa. Pero bumalik si Madara para atakihin ang Konoha at sirain ang dati nilang pangarap. Nagkagulo sila. Tinanggal ni Hashirama ang Susanoo armor kay Kurama at kinontrol yung tailed beast gamit ang Sage Art Wood release through several thousand hands pero ang laki ng naging kapalit ng chakra niya. Nang mawala na sila ng pinakamalakas na armas, nagkatitigan muna sina Madara at Hashirama tapos sabay silang sumugod habang sumisigaw ng pangalan ng isa't isa. Habang tinatapos ni Hashirama ang kwento ng laban nila ni Madara at ang pangarap niya para sa village, sinabi niya sa lahat na anda na hindi niya alam kung paano nabuhay si Madara pagkatapos ng laban nila. Sabi ni Sasuke na nakakatawa at ironic na si Itachi, na Uchiha din at hindi naman narinig mismo ang kwento ni Hashirama, siya pa yung nagmana ng will nito ng sobrang tindi.
Pero sabi ni Tobirama, marami na ring Uchiha sa kasaysayan na lampas sa limitasyon ng clan nila at inuna ang village. Isa na doon yung dating tauhan niya na si Kagami Uchiha. Kwento ni Tobirama, kailangan niyang hanapan ng balanse yung kapakanan ng mga clan at ng buong village. Sumingit naman yung 3rd at 4th Hokage at umamin na feeling nila pumalpak sila kumpara sa mga nauna sa kanila at sa expectations ng mga tao. Pagkatapos marinig lahat ng gusto niyang malaman sa mga Hokage, nagpa siya si Sasuke na hindi dapat masayang yung village at mga taong pinrotektahan ni Itachi kahit kapalit buhay niya. Gusto niyang sumabak sa gyera para sundan yung will ng kapatid niya. Sumama naman si Orochimaru kasi curious lang siya. Sumenya si Sasuke kay Tobirama na ihanda na yung teleport pero sabi ni Tobirama na hindi sila basta makaalis kasi nakabind pa sila. Paglabas nila ng Naka-Shrine, nagparamdam si Suigetsu ng kawalang interes at nagtangkang maglios, pero sinipa siya ni Karen. Sigaw siya ng sigaw kay Sasuke kasi sinaksak daw siya dati pero hindi nakapagpigil at napatawad siya nung nagsorry si Sasuke. Habang naghahanda ang mga Hokage na pumunta sa main battlefield, itinuro ni Hashirama sa kanila yung mga mukha nila sa Hokage Rock at curious siya kung ano na ang ginagawa ng dati niyang kaibigan. Sabi ni Tobirama, this time titigilan na daw niya si Madara for good. Si Hiruzen naman nag-promise na all out na siya ngayon. Si Minato tuwang-tuwa kasi makikita na niya anak niya at nangakong babawi siya sa pagiging absent dati sa pamamagitan ng regalo. Habang patuloy na pinaprotektahan ni Naruto ang mga kakampi niya laban sa mga atake ni Obito at Madara, napapagod na siya sa kaka-micromanage ng chakra ni Kurama. Sinabihan siya ni Kurama na mag-ingat na siya. Hinarap siya ni Obito at tinukso na puro depensa lang siya. Sagot naman ni Naruto na lakas niya ang presensya ng mga kasama niya at sakit kapag wala sila. Sa ibang lugar, tuwang-tuwa si Madara kasi nararamdaman niya ang chakra ni Hashirama. Sabi ni Obito na hindi mapipigilan ng Ten Tails tapos pinakawalan nito ang Tenpenchi. Sinubukan ni Kakashi na pigilan gamit ang Kamui pero naharang siya ni Obito at napunta sila sa ibang dimensyon. Pinagkatiwalaan na lang ni Kakashi si Naruto. Naghasik ng matinding pagkawasak ang teknik ng Ten Tails pero nakaligtas pa rin ang mga shinobi dahil kay Naruto, ikinagulat ito ni Madara. Kaso, sobrang pagod at sugatan na si Naruto kaya nawala siya sa Nine Tails Chakra Mode at naglaho ang mga Chakra Cloak ng Alliance. Naamoy ng Ten Tails ang maraming chakra ng mga bidyo sa katawan ni Naruto at lalo pa itong lumakas. Nagpasalamat si Hinata at ilang shinobi at tumayo silang depensa ni Naruto habang ginagamot siya ni Sakura. Samantala, sa kabilang dimensyon, nakalamang si Kakashi laban kay Obito at tinutok ang lightning cutter sa kanya. Sabi ni Obito na kagaya dati, may chance si Kakashi na tapusin siya pero nagdadalawang isip. Sinubukan pa rin ni Kakashi na kausapin at kumbinsihin siya na bumalik sa dati pero tinukso lang siya ni Obito na bigo siya at naniniwala pa rin sa mga walang kwentang pangarap. Kwento ni Obito na kaya niya tinutokso si Naruto ay dahil dati pareho sila. Inamin niya yung totoong nangyari kay Rin na plano ng Kirinin na gamitin si Rin para pasabugin ang Three Tails sa Konoha kaya sinadya ni Rin na mamatay sa kamay ni Kakashi para protektahan ang village. Gumamit si Obito ng Genjutsu para ipakita kay Kakashi na wala ng laman puso niya at ang Infinite Tsukuyomi ang makakatulong para mapuno yung butas na yon. Pero sagot ni Kakashi, patay na si Rin dahil sa sakripisyo niya at kalokohan yung pangarap na mundo. Sa labas naman, naghahanda na ang Ten Tails ng malaking tailed beast ball na ikinatakot ng buong alliance. Pumutok yung sobrang laking tailed beast ball ng Ten Tails papunta sa allied shinobi forces. Si Shikamaru, gamit ang jutsu ni Ino para makipag-coordinate, nakaisip ng biglaan na plano, gumawa ng barrier sabay si B magpaputok ng tailed beast ball para ilihis yung atake. Pero ang lakas ng bola, tinuhag lahat ng barrier ng alliance. Kaya si B na lang mag-isa yung hamarang. Bigla na lang nawala yung bola. Paglingon nila, dumating si Minato at sabi niya, tinransport niya yung bola sa dagat. Dumating din yung iba pang na-revive na Hokage. Biglang hamarang si Madara pero sinabihan siya ni Hashirama na wait ka lang muna kasi priority nila yung Ten Tails. Nag-set up yung mga Hokage ng special na barrier para ma-block yung Ten Tails. Gumawa si Hashirama ng maraming tori para mapin down yung halimaw. Dumating bigla si Sasuke at Jugo, nagulat yung Konoha 11 kasi sabi ni Sasuke na gusto na niyang protektahan ang village at balang araw mag-Hokage. Nabuo ulit ang Team 7, ready na sina Naruto, Sasuke, at Sakura laban sa Ten Tails. Samantala, sa Kamui Dimension, tinitira pa rin ni Obito si Kakashi tungkol sa bulok na mundo at walang kwentang comrades. Pero sagot ni Kakashi, yung mga taong nawala ng pakialam sa mga kasama mas malala pa sa basura. Naniniwala siya na yung mga kasama niya ang papuno sa buta sa puso niya.
Habang nagready na lumaban ng bagong buo na Team 7, binalaan ni Hashirama ang alliance kasi may isa na namang round ng Tailed Beast Ball attacks mula sa Ten Tails. Pinakawalan ng Ten Tails yung bola papunta sa barrier pero di tumagos. Gumawa si Hashirama ng 5 clone. 4 doon ang magbubukas ng barrier para makapasok ang allied shinobi forces at makapag-atake sa Ten Tails. Yung isang wood clone naman humarap kay Madara, pero nagreklamo si Madara kasi gusto niya yung totoong Hashirama. Kasi daw di masaya pag clone lang. Pagpasok ng alliance sa loob ng barrier, gumawa ang Ten Tails ng army ng mga halimaw para depensahan ang sarili. Naalala ni Sakura yung mga dati niyang mission at kung paanong feeling niya na iiwan siya lagi kasi sobrang up ni Naruto at Sasuke. Kaya nagsumikap siya para maging kasing galing nila. Sa training niya kay Tsunade, natutunan niya yung isang technique na Strength of 100 Seal. Sa labanan laban sa mga halimaw ng Ten Tails, yung ibang shinobi ng Konoha 11 nagkaroon din ng resolve na maging mas malakas. Pero ang Ten Tails patuloy na gumagawa ng mas malaki at mas malakas na monsters, napansin ni Hashirama yun. Si Sai, determined din maging mas useful, sinubukang atakihin yung ulo ng Ten Tails pero bigo siya at nasagip ni Naruto. Ibinunyag ni Sai yung mga worries niya. Tapos, nag-summon ng Team 7 ng kanika nilang mga beast para samahan sila sa battlefield. Para masolusyonan yung mga problema sa laban na binanggit ni Sai dati, kailangan makalusot sa depensa ng Ten Tails at makapagpagaling ng mga sugatan sa front lines, nag-summon sina Naruto, Sasuke, at Sakura ng mga alaga nila, si Gamekichi, Aoda, at Katsuyo bilang sagot. Sabi ni Hiruzen, parang naaalala niya yung lumang legendary trio sa bagong tatlo na ito. Napansin ni Naruto na lumaki at mas seryoso na si Gamekichi. Tapos biglang tumalon ito sa ere lampas sa mga halimaw at binara yung mga atake habang si Sakura naman gamit si Katsuyo para gamutin yung mga sugatan shinobi. Tahimik na pinuri ni Shizune ang lakas ni Sakura habang pinapanood siya. Si Sasuke naman, chill lang, tuloy-tuloy ang paghiwa at pagputol sa lahat ng bantay at depensa gamit si Aoda at ang Susanoo niya. Pag clear na ang view niya sa Ten Tails, tinutok niya yung Amaterasu bow and arrow niya sabay si Naruto naghanda ng Giant Rasen Shuriken mula sa taas. Naalala ni Naruto yung training niya dati ng Rasen Shuriken kung saan sinabi niya kay Yamato na kaya sila compatible ni Sasuke hindi dahil lamang mas malakas ang hangin kaysa kuryente, kundi dahil kayang palakasin ng hangin ang apoy. Kaya nung pinagsama nila, naging isang umiikot na itim na apoy na tumama sa halimaw habang medyo naiyak si Sakura at tuwang-tuwa ang mga kaklase nila na nag-cheer. Habang nasusunog ang Ten Tails sa Amaterasu ni Sasuke, tinanong ni Sai si Jugo kung ano talaga ang motibo ni Sasuke. Sa ibang lugar, naghahanda na yung mga naghilom na cage para sumali sa laban. Sa battlefield, sinabi ni Naruto kay Sasuke na patayin na yung apoy pag nanghina na yung halimaw para ma-extract nila ni Kurama yung mga tailed beasts, pero ayaw ni Sasuke. Gusto niya sunugin lahat at gumawa ng bagong sistema. Tinanong ni Sai si Sakura kung ano tingin niya sa pagbabalik ni Sasuke. Pero iniisip niya na plastic lang yung ngiti ni Sakura. Biglang tinanggal ng Ten Tails yung nasusunog na laman niya na parang wala lang. Samantala, sa Kamui Dimension, sinaksak nila Kakashi at Obito ang isa't isa gamit Lightning Cutter at Fuma Shuriken. Tumigil sila sa Genjutsu at naglaban na ng seryoso habang naaalala yung sparring nila nung mga bata pa sila. Naisip ni Kakashi na dati pareho si Obito at Naruto ng vibes, pero ngayon kailangan na niya itong patayin. Sinaksak niya yung puso ni Obito ng kanay na may kidlat. Pero sabi ni Obito di siya susuko at biglang nag-teleport sa ulo ng Ten Tails. Napatumba niya agad yung wood clone ni Hashirama. Nakita ni Madara na bumalik si Obito at pinalabas niya yung mga itim na chakra rod mula sa kanan na parte ng katawan ni Obito. Narealize ni Hashirama na kinokontrol ni Madara si Obito para mabuhay siya ng buo kaya sinabi niya kay Naruto at Sasuke na si Obito muna ang unahin habang siya at si Tobirama ay gumawa ng clones na aatake kay Madara kung sakali. Habang namumuti ang buhok ni Obito dahil sa sobrang pagod, sinubukang umatake ni Sasuke pero di siya tinablen. Biglang nag-teleport yung shadow clone ni Minato kay Obito at sinugatan siya. Nagulat si Minato na si Obito pala yung maskman at tinanong niya ito pero di siya sinagot ni Obito. Bigla na lang inabsorb ng katawan ni Obito yung Ten Tails. Sinabi ni Naruto kina Sasuke at Minato na nakalaban ni Obito yung kontrol ni Madara kaya napansin nila yung pagbabagong anyo niya bilang Jinchuriki ng Ten Tails.